Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Unang error. So, muli po, bago po ako mag-umpisa, ay nais ko munang magbigay pugay sa ating mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reyambunansa. At gayon din sa 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng ating Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Digutong.
At gayon din sa kanyang reyna, Reyna Rose Padillo Ligutom. So, maayong gabi sa inyo, Hari at Reyna, dyan sa Central Office, sa inyong lahat. At siyempre, ganun din sa lahat ng 70 prophets na kinabibilangan dito sa province of Quirino, Haring Alex Sancheta. At sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to puro leaders. At ako'y nagbibigay pugay sa ating mahal na Pangulo o mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din sa kanyang kapatid na si Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, nandito po kami ngayon sa province of Quirino, dito sa Region 2. Live po kami ngayon sa The Kingdom of God. So, ngayong gabi, sa oras na ito ay kami po ay magbibigay din ng mga talata o plano ng Diyos para maunawaan natin ang mga nilalaman dito sa plano ng Diyos. So, ayon sa aming mahal na dakilang guro, ang lahat ng kanyang na ibigay sa amin na kaalaman, ako po ay nagpapasalamat sapagkat dito po namin naunawaan ang tunay na aral sa loob ng kaharian ng Diyos dito sa The Kingdom of God. Sapagkat ako po ay matagal din po akong nanggaling po ako sa iba't ibang mga religious group. Pero dito ko po nasumpungan ang tunay na aral dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Kaya po ako nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Onlok Riam Bonanza. Sapagkat marami ang nagbabasa, marami po ang nangangaral tungkol sa plano ng Diyos. Ngunit, sa panahon ngayon ay maraming nagsasabi na ang kaharian daw ng Diyos ay nasa itaas. At ang iba naman ay nasa puso. At ang iba naman ay nandito raw sa ilalim ng lupa. So, paano po natin maintindihan ng lubusan kung saan po ba talaga ang kaharian ng Diyos? No? Kaya sana ay saliksikin po natin ang linalaman ng Biblia o ang plano ng Diyos para maintindihan po natin ang linalaman nito, sapagkat ang Biblia ay madali pong basahin. Ang tanong po rito kung ang linalaman ay naintindihan po ba natin, no? Sapagkat ang Biblia ay mayroong 4 factors in the Bible. Nandyan po ang history, prophecy, mathematics, at science. Ayan po. So, mahirap po na basahin lang natin ito na parang comic. O basahin lang natin sa sarili lang natin na kaisipan. At mahirap po baka magkamali po tayo sa pagbigkas. No? So, kailangan ay saliksikin natin at intindihin natin mabuti para sa ganun ay hindi tayo magkasala. Okay? So, ayon dito sa nakasulat, ayon sa Matthew 6:33, na ang sabi rito ay, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang daragdag sa inyo. So, napakalinaw po na sinabi, kaharian po ang pinapahanap ng Diyos.
kaharian at ang kanyang mga batas. At ang lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. So ang tanong, hinanap po ba ng mga tao? Ano po ang hinanap ngayon ng mga tao? Hindi po ba relihiyon o sekta? Ito po yun ang kanilang pananaw at pag-aalam. So kaya po gumagamit tayo ng mga ngayon ng tinatawag na nagla-live tayo para hindi lang sa pamamagitan ng paghanap ay puntahan natin kung saan natin hanapin yan sa laki ng daigdig o ilang bansa sa buong daigdig. Sabihin na lang natin 300, paano po yan mahanapan. Pero sa pamamagitan ng pagla-live ay dito masumpungan ninyo at malaman ninyo kung nasaan ang tunay na kaharian ng Diyos. Sekta, relihiyon. So, hindi po yun ang nais ng Diyos. No? Hindi yung sekta o relihiyon. Kaya ako po, sa dami ko na rin pong na-experience na napasukan sa iba't ibang klase ng relihiyon o religious group, ay wala pong ganitong mga aral. No? Wala po. So dito ko lang po na nakita ang tunay na aral o plano ng Diyos, sapagkat ang aming pinapahayag ay ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan o parables na hindi pa po ito na i-share o na ipaliwanag maliban lang dito sa Kingdom of God. Kaya po nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Riam Bunagsa. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yung sinasabi rito yung kanyang mga batas. No? Ano ba ang mga batas? So, maraming batas ang ating Panginoon. Nandiyan na po yung pananamit, sa pagkain. No? So, sana po ay makasunod tayo sa kanyang mga batas. Para sa ganun ay kalugod-lugod at kaaya-aya tayo sa harapan ng Diyos. Para ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin ng ating Panginoon. At ayon pa rito sa nakasulat sa Matthew 21:43, na ang sabi niya rito ay aalisin ko sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Maliwanag po ang sinabi. Aalisin ko sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. So, ang tanong dyan, mga kapatid, may bansa ba dyan sa itaas? Wala po. Oh, di ba? So, may bansa ba rito sa loob, dito sa puso? Kasya ba ang bansa dito? Wala rin po. Sa ilalim ng lupa, may bansa po ba? Wala po. Napakalinaw ang sinabi rito. No? Alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa. Bansa po ang sinabi ng Diyos. Bakit na kaya ito nasabi? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nangaral ng kaharian tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Jerusalem o Israel. Itatayo niya sana ang kaharian ng Diyos. Ngunit ang tanong, nung siya ay nangaral, siya po ba ay pinaniwalaan? So, hindi po siya pinaniwalaan. Wala pong naniwala sa kanya. Sapagkat siya ay hinuli, siya po'y nilitis, pinahirapan, at hindi pa nasiyahan ay ipinako sa krus. Hanggang ngayon, nakapako ang ating Panginoong ito.
hindi po ito naunawaan. Hari siya. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit isang minuto, hindi siya umupo bilang hari. Kaya sana mga kapatid ay ating saliksikin ang mga plano ng Diyos. Alamin po natin kung bakit po tayo isinilang sa daigdig. Ano po ba ang plano ng Diyos? Sana ay maintindihan po natin at saliksikin po natin ang mga plano ng Diyos. Tapos ang sabi pa rito sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaiah 24:15. Ano po ang sinabi niya rito? Luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel doon sa malayong silangan, mga pulo ng dagat. Ayan. Bakit po ito nasabi rito sa banal na kasulatan? Sapagkat nagalit ang ating Panginoong Hesus nung siya ay nangaral na walang naniwala sa Kanya. Kaya nagalit ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya ay aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Ayan. Ang tanong mga kapatid, kung ating tanungin si Panginoong Hesus, saan ba siya pupunta? Saan ka ba pupunta, Panginoon? Kaya nga ang sabi niya, doon sa malayong silangan, mga pulo-pulo ng dagat. Ayan. Sana po ay masundan po natin, no? Para sa ganun ay maliwanagan tayo sa ating mga ginagawa. Para sa ganun ay gabayan tayo ng ating Panginoon. Sapagkat sa panahon ngayon, alam po naman natin na sa panahon ngayon ay marami po ang mga humahawak at nagbabasa rin ng Biblia o plano ng Diyos. Kaya ngayon ay patutunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa nakasulat na mababasa sa Revelation chapter 13 verse 1. Ha? Saan ba siya? 13 verse 1. At nakita ko ang isang halimaw na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. Ayan, so narinig po natin na ang nakasulat sa banal na kasulatan ay nakita ko ang isang halimaw na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At ang kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. Ayan. So ito po ay parables na ginamit ng Diyos. So paano po natin ito mabigyan ng tamang kahulugan? Sapagkat itinago po ito
sa talinhaga o parabol. No? Paano po natin ito mabigyan ng tamang kahulugan? Ha? Na umahon, ito na lang, bigyan po natin ng senaryo ito. Umahon ang isang hayop na may 10 sungay at 7 ulo. Sa palagay nyo kaya, ano po sa palagay nyo nung pagka nakakita ka ng isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo? Nakakatakot. So, di po ba nakakatakot? Nakakatakot. So, anong klaseng hayop kaya ito? Ayon dito sa nakasulat na sinasabi na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. So, ito po ay ginamit ng Diyos na parables para mahanapan natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis doon sa bansang Jerusalem at ibibigay sa isang bansa. Ayan. So, paano po natin ito mabigyan ng tamang kahulugan, mga kapatid? Sapagkat ang sabi rito ay 10 sungay at 7 ulo. No? So, sino-sino po itong mga tinutukoy ayon dito sa banal na kasulatan? So, ang unang sungay na tinutukoy dito, mga kapatid, ito pala ay mga pangulo o presidente ng bansang Pilipinas. Ayan. So, ang una na sinasabi rito na tinutukoy rito ay si Manuel Quezon. Ang pangalawa ay si Manuel Rojas. Ang pangatlo ay si Elpidio Quirino. Ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. At ang panglima ay si Carlos P. Garcia. At ang pang-anim ay si Diosdado Macapagal. At ang pang-pito ay si Ferdinand Marcos. No? So, 7 ulo nakalagay, 10 sungay at 7 ulo. So, kung atin pong idadagdag dito yung 3 appointed president ay si Emilio Aguinaldo, pang-8. At ang pang-9 ay si Jose Laurel. At ang pang-10 ay si Sergio Osmeña. So, bakit po tinawag na 10 sungay at 7 ulo? Sapagkat itong 7 na sinabi ko kanina, ito po ay mga 7 elected president. No? At kung atin idagdag dito yung 3 na appointed president, kaya naging 10 sungay at 7 ulo. Naintindihan po? No? 10 sungay at 7 ulo. Kaya po naging 10 sapagkat dinagdag po natin dito yung 3 presidente na appointed president. At yung 7 na sinabi ko kanina na 7 elected president. Kaya po naging 10 sungay at 7 ulo. Para mahanapan po natin kung saan po ibinigay ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Jerusalem o Israel at binigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang tanong, mga kapatid, saan po ito naganap? Bansang Pilipinas. So walang iba dito sa bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ako mahiyang sabihin sa inyo at ihayag o isigaw sa buong mundo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. So ako po'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty,
Supreme King Philemon Ondo Priambonanza. At sa lahat ng bumubuo dito sa loob ng kaharian, dito sa The Kingdom of God, sa lahat po dyan na mga, lalo na sa ating mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, at sa kanyang kapatid, kay Haring Adolfo B. Riambonanza. At ganoon din sa aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Calor dito. So maraming salamat po sa kaorasang ito, at ako rin po ay nakapagbigay ng konting mga binigay ng aming mahal na dakilang guro. So hanggang dito po. So ito po ang inyong kapatid, si Haring Romel Tadya, na naka-assign po sa Barangay Cardenas sa bayan po ng Saguday, Quirino. So, at siyempre, binabati ko rin po ang aming municipal leader, no? Si Reyna Shirley de Rosario. At sa lahat-lahat po. So, yun lamang at maraming salamat. At ibibigay ko na rin po ang susunod na rin po na magpapahayag ay walang iba kundi ang ating kapatid na si Reyna Marites Saldivar. Reyna? Maraming salamat, Hari. Magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Muli, kami po ngayon ay nagpapahayag ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero bago ang lahat ay nais ko munang magbigay pugay sa ating Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Priambonanza, at ang 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming regional director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, at ang aming ina ng Region 2, walang iba, Reyna Rose Ligutom. Ganon din sa 70 prophets na kinabibilangan ng aming provincial leader ng province of Quirino, walang iba, Haring Arik Ancheta, at ang aming ina ng Quirino, Reyna Ami Ancheta, at ang mga municipal leader, barangay leader, down to group leader. At ganon din sa aming President ng Royal Alpha Omega Corporation, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza, at ang aming Presidente ng Alpha Omega ng the Deuterium Project of the Philippines, walang iba, mahal na Haring Adolfo Riambonanza. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. At ang tema rin po ay tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nakakabunga. So ayon po sa banal na kasulatan, at ito ay sa mababasa sa Batyo sa Israel na ang sabi ng Diyos ay hanapin mo muna ang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang mga ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, ang utos po ay hanapin. So, ano pong ginawa ng mga tao? Ang walang ginawa kundi hanapin ang sekta o religion. So, ngayon, ang dahil ako rin ay isa rin sa mga naniwala noon na ang ating Panginoon ay nasa taas. So, hindi pa pala sa taas, kundi dito lang sa baba. Dahil wala naman nakapunta sa taas at nagsabi na nandun yung langit or tirahan ng Diyos. Kundi, ayon nga sa banal na kasulatan, ay dito
bansa po yung tinutukoy niya na kung saan nandito ang kaharian ng Diyos. At ayon din sa banal na kasulatan sa Matthew 21:43 na ang sabi ng Diyos doon ay aalisin ko ang kaharian sa inyo at ibibigay sa isang bansa. So, ibig sabihin, bansa po. Bansa yung tinutukoy niya na pagbibigyan ng kaharian. So, hindi po sa taas o kung saan man. Dahil kung sa taas, yun nga, sabi ko kanina, wala akong nakapunta doon at nagsasabing doon ang kaharian ng ating Panginoon. At ayon din sa banal na kasulatan na mababasa sa Genesis 25 verse 23 hanggang 26 ay na basa hare. Ito ang mababasa sa Genesis 25 chapters 23 hanggang 26. Sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ang nasa iyong bahay bata, at ang 2 bayan na ipapanganak mo ay magiging hati. Ang isa ay magiging higit na malakas kaysa isa, at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. 24. Nang dumating ang panahon ng kanyang panganganak, kambal ang nasa kanyang bahay bata. 25. Ang unang lumabas ay mapula, na ang buong kataway parang mabalahibong damit, kaya't siya ay pinangalan ng Isaw. 26. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sako ni Isaw, kaya't ang ipinangalan sa kanya ay Jacob. Si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. Punto. So, yan po ang nabasa ko sa ating banal na kasulatan at ang ginamit ko ng ating Panginoon dito ay si Ina Rebecca. Si Ina Rebecca ay siyang isang ginamit ng Diyos para makita natin o mahanapan natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, si Ina Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. So, kung ating iisipin, sa literal, kaya ba ng isang babae na magbuntis ng 2 bansa? So, hindi po, mga kapatid, hindi po kaya ng isang ordinaryong babae na magbuntis ng 2 bansa. So, sapagkat bansa po yung ipinagbuntis ni Ina Rebecca, so, nung dumating ang kanyang panganganak, ay kailangan bansa rin po ang magiging paltera kung siya ay manganak. So, ang ginamit po ng Diyos na paltera sa panganganak ni Ina Rebecca ay wala hong iba kundi ang bansang Spain. At ang hari po dito sa bansang Spain ay walang iba kundi si King Philip II. So, si King Philip II, mga kapatid, ay may 2 discoverer. At ito ay walang iba kundi si Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes. So, si Ferdinand Magallanes at si Christopher Columbus ay naglakbay papuntang Hilaga. At sila ay nakarating sa taong October 12, 1492. So, dun, sila ay nakarating sa taong October 14,
ay October 12, 1492. So, nakarating sila sa bundok ng Sher. So, ayon sa mabasa sa Genesis 36:8, Ito ang mababasa sa Genesis chapter 36:8. Kaya nanirahan si Esau sa bundok ng Sher. Si Esau ay siyang Edom. Punto. so, si Esau ay siyang unang anak ni Rebecca. So, siya ay nanirahan sa bundok ng Sher. At kung ating i-search si ano ba? Kung ating i-search na yung Edom ay siya palang bansang Amerika. So, si Esau na siya palang Edom na siyang bansang Amerika. Yan po ang na-discover nila Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes noong October 12, 1492. So, ang mga discoverer ay pauwi na sana, pabalik na sana sa kanilang bansa, ngunit sila ay nakakita ng liwanag sa bandang silanganan. So, sila ay naglakbay sa bandang silanganan at sila ay nakarating noong March 16, 1521. So, sino ang pangalawang anak ni Rebecca? Siya po ay si Jacob. Sino si Jacob, mga kapatid? So, ito ay mababasa sa Genesis 32:28. So, ganito mababasa sa Genesis chapter 32 verse 28. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi na tatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakikipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Punto. So, yan po. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay hindi natatawagin Jacob, kundi Israel. So, sino si Israel na na-discover noong March 16, 1521. So, Jacob ay si Israel na siya palang bansang Pilipinas. So, pauwi na sana ang mga discoverer ay bumalik sa kanilang bansa at tinanong dun sa kanilang hari kung na mayroon silang isla na natagpo ang walang pangalan. So sila ay pinabalik ng kanilang hari at kanyang sinabi na isunod na lamang sa kanyang pangalan ang isla. So Pilipinas. So, si Jacob, na siyang Israel, na siyang bansang Pilipinas. So, para higit nating maunawaan ang nakalagay sa banal na kasulatan at para matupad na rin ang hula ay ang bansang Amerika, bakit po malakas? Ang bansang Amerika po ba ay malakas? Tunay po, mga kapatid, dahil ang kanilang mga kagamitang pangdigma ay malalakas. At ang bansang Amerika po ba ay mapupula? Tunay po, mga kapatid, dahil pag nasinagan ang kanilang mga kutis, sila ay mamula-mula. At ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay
tunay po dahil buong katawan po nila ay sadyang mabalahibo po. At higit sa lahat, ang mas matanda po, ang bansang Amerika po ba ay naglingkod sa bansang Pilipinas, o ang mas matanda ay naglingkod sa bata. Tunay po mga kapatid, dahil sa taong 1945, ano po ang kaganapan dito sa Pilipinas po noong 1945? Ito po ay ang Second World War. At ang bansang Pilipinas po ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika. Bakos nagkusa po ang bansang Amerika na tumulong dito sa bansang Pilipinas. Kaya noong 1946 ay ano po ang kaganapan? Ito po ay ang kalayaan po. Ang isinigaw po dito ay ang Philippine-American Friendship Day. Yun po ang kaganapan noong 1946. At dito sa bansang Pilipinas din po, noong 1523 ay dito po naganap ang dito po isinigaw sa bansang Pilipinas na ang Pilipinas ay isang Kristiyanong bansa. Kaya tinawag sa banal na kasulatan na nagkakabunga dahil nagkabunga po na lahat po ng Pilipino ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. So, noong April 1523 ay naganap po ang naisigaw po sa bansang Pilipinas na Philippines is a Christian country. So, yan lamang po ang aking pinatunayan na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. So, saan po ito naganap mga kapatid? Dito po sa bansang Pilipinas. So, nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas po. So, maraming salamat po at ito lang yung aking konting na i-share at ako'y nagpapasalamat din sa aming guro, dakilang guro, His Majesty, walang iba, mahal na Haring Pilimon Onlocro, yan muna sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po si Marites Saldivar, ang barangay leader ng Dumabato Norte, Madela, Quirino. So, maraming salamat po at ibabalik ko ang pananalita kay Haring Ramiro Sanchez. Ayan, so narinig po natin ang ating isang kapatid na siya rin po ay nagbigay ng mga patotoo na ito po ay mga parables o nakatagong lihim ng Diyos. Kaya pakinggan naman po natin ang susunod na magsasalita ay walang iba kundi si Reyna Gloria de Leon. So, magandang gabi po sa ating lahat. Live po tayo ngayon dito sa province of Quirino, Region 2. Isang mapagtalang gabi dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo at sa ating mga kapatid na nakasubaybay dito sa programang Ukol sa Kaharian. Ngayon, tatatunayan ko sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay dito lamang sa Pilipinas. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga
Ngayon, patutunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng Isaiah 2:4. Ganito ang mababasa sa Isaiah 2:4 na ang sudsud, na ang tabak ay naging sudsud, ang sibat ay naging karit, at ang bansa ay hindi laban sa bansa. Ang tanong mga kapatid, tunay nga bang ang bansa ay hindi laban sa bansa? Nay. Tunay po. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nakakabunga, mga kapatid. At upang ganap nating maunawaan ang kaganapan, ganito po ang hanay. Noong taong 1935, ang tanong mga kapatid, sino ang presidente natin sa taong 1935? Manuel Quezon. Tunay mga kapatid, ang ating Pangulong Manuel Quezon ang umupong presidente sa taong 1935. At ang ating Pangulong Manuel Quezon ay nagtatag ng Article 1, Section 4 na nagsasaad na ang bansa ay hindi laban sa bansa sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Tunay mga kapatid, ang Article 1, Section 4 ang isinabatas ng ating Pangulong Manuel Quezon. At pagkaraan ng 35 years, kung ating itla sa 1935 ang 35 years, ang sukat ay 1970 sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Tunay mga kapatid, 1970, sino ang tanong? Mga kapatid, sino ang umupong presidente sa taong 1970? Ferdinand Marcos. Tunay mga kapatid, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ang umupong presidente sa taong 1970. Ang tanong mga kapatid, ipinagpatuloy ba ng ating President Ferdinand Marcos ang Article 1, Section 4 ng ating Pangulong Manuel Quezon? Tunay. Tunay mga kapatid, ipinagpatuloy sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ipinagpatuloy ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ang Article 1, Section 4 at nirevise sa Article 2, Section 3 na nagsasaad na ang bansa ay hindi laban sa bansa sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya, merong 2 years preparation kung ating idagdag ang 2 years sa 1970, ang sukat ay 1972. Ang tanong mga kapatid, ano ang kaganapan sa 1972? Martial law. Tunay mga kapatid, martial law na ang ibig sabihin, ipapakumpiska ng ating President Marcos ang lahat ng armas na nakamamatay o walang kaukulang lisensya at kanya sanang ipapatapon sa gitna ng dagat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. At ipapatapon sana ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ang mga armas sa gitna ng dagat. Ngunit,
Upang matupad ang hula sa banal na kasulatan, ay nakita ito ng ating unang ginang, Imelda Marcos, na ito ay matitibay, makikinang at matitigas na bakal. Kaya ito ay kanyang ipinadala sa tunawan ng bakal upang gawin. Ang sabak ay naging sudsud. Ang sibat ay naging kabi. Ang tanong mga kapatid, saan ito ginagamit? Sa bukid. Tunay mga kapatid na sa bukid ginagamit ang sabak ay naging sudsud, ang sibat ay naging karit, na hanggang sa ngayon siyang ginagamit na pangbungkal sa ating mga bukirin. Kaya ang tanong mga kapatid, saan ito naganap? Bansang Pilipinas. Tunay mga kapatid na ayon sa Matthew 6:33, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at pawang lahat ng iyon ay idaragdag sa atin. Kaya ang tanong mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Bansang Pilipinas. Kaya hindi ako mahihiya na isigaw sa buong mundo na ang kaharian ng Diyos ay dito lamang sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang po ang ating at muli isang mapagpalang gabi sa ating lahat dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ako ay magpapasalamat upang hingin ang gabay at pagpupuri ng ating mahal na Supremo na siyang nagtatag dito noong July 27, 1982 sa banal na siyudad ng Dapitan City. Walang iba kung hindi ang ating mahal na Supremo, mahal na Pilimon Ondok Riam Bonanza, at sa lahat ng spiritual mothers na nandun ngayon sa Kingdom of God, sa naturang banal na siyudad. At ganun din po, nagbibigay po kaya po sa ating mahal na prinsipi na si Rocky William Bonanza, na siyang nagtataguyod ngayon sa The Kingdom of God, at siya rin Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at kanyang kapatid Hari Adolfo William Bonanza, na siyang Chairman President ng The Philippine Deuterium Development Management Corporation, at sa ating 12 apostol ng director ng mga dito sa mga region na kinabibilangan ng ating regional director ng Region 2, Hari Edgar Calor Luzon, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Luzon. Ganon din po sa 70 prophet na kinabibilangan ng aming provincial leader ng province of Quirino, Haring Alex Anceta, sa kanyang Reyna Amin Anceta, at sa mga municipal leader, barangay leader, down to Purok leader. Magandang gabi po. At muli po ay si Reyna Gloria Abogado yun na barangay leader ng Andres Bonifacio Dipon Quirino, ay nagbibigay po sa inyong lahat mga kapatid dito sa buong Pilipinas. Magandang gabi po. Yan lamang po, at bibigay ko na ang pananalita sa aming hari
Haring Ramil Tadya. Ayan. So, muli po, mapagpalang gabi po sa atin lahat. At nakapag-share din ang ating kapatid o Reyna, ni Reyna Gloria de Leon, no? So, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tagapakinig. Kami po ay magla-live every Sunday sa ganito rin pong oras. At dito po sa loob ng kaharian ng Diyos, so the Kingdom of God. At siyempre kami po ay nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bunalsa. So bago po kami magtapos ay kami po ay maghahandog ng isang awitin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli na ang tubig at ng Espiritu. Kundi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat pong tagapakinig sa oras na ito. So natapos na rin po ang aming pag-live dito sa loob ng kaharian ng Diyos. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at subaybayan niyo po ang aming programa dito sa kaharian ng Diyos. So Luzon, Visayas at Mindanao, mapagpalang gabi po Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan.